Sumainyo Panginoon. At sumainyo Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, muling pinalapit ni Jesus sa mga tao at sinabi sa kanila, "Makinig kayong lahat at unawain ang aking sasabihin. Hindi ang pumapasok sa bibig ng tao ang nakapagpaparumi sa kanya sa mata ng Diyos, kundi ang mga nagmumula sa kanya. Ang may pandinig ay makinig." Iniwan ni Jesus ang mga tao at nang makapasok na sa bahay, siya'y tinanong ng kanyang mga alagad tungkol sa talinghaga. "Kayo man ba'y wala ring pangunawa?" Tugon ni Jesus. "Hindi ba ninyo alam na hindi nakapagpaparumi sa tao ang kinakain niya, sapagkat hindi naman pumapasok iyon sa kanyang puso, kundi sa tiyan, pagkatapos ay idinudumi." Sa pagsasabi nito'y para nang ipinahayag ni Jesus na maaring kanin ang lahat ng pagkain. Nagpatuloy siya sa pagsasalita. Ang lumalabas mula sa tao ang nagpaparumi sa kanya sa mata ng Diyos, sapagkat sa loob, sa puso ng tao, nagmumula ang masasamang isipang nag-uudyok sa kanya na makiapit, magnakaw, pumatay, mangalunya, mag-imbot at gumawa ng lahat ng kabuktutan tulad ng pandaraya, kahalayan, pagkainggit, paninirang puri, kapalaluan at kahangalan. Ang lahat ng ito'y nanggagaling sa puso ng tao at siyang nagpaparumi sa kanya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon Jesucristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga rin po, Father. At alam niyo po, no? Sino ba sa inyo dito ang kumakain ng biniguan, taas ang kamay? Yan. Diba, masarap kapag may kasamang puto. Sino dito kumakain ng lechon, taas ang kamay? Ayan. Di po ba masarap ang lechon, lalo na pag galing Cebu? Ayan. Malutong-lutong pa yung balat. No? Alam niyo po, napakaganda ng ating ebanghelyo sa araw na ito. At ito ang maraming sinasabi ng ibang mga Bible Christian kuno, pero hindi naiintindihan itong ebanghelyo natin. Anyway, no? Alam niyo po, sa reliyon sa buong mundo, no? Maraming mga reliyon, no? Ang isa sa mga kanilang particularity, no, ay yung tungkol sa pagkain, no? Una sa lahat, ang Hinduism, no? Yung mga Hindu, yung mga taga-India, no? Sila po ay hindi kumakain ng baka. No? So ang tunay na Hindu, hindi mo makikita pumupunta sa Jollibee o sa McDonald's ba yan, no? Kasi hindi sila kumakain ng burger. No? Kasi nga baka yung mga So para sa kanila, ang baka o cow ay sacred. So hindi nila kinakain yan. At mas pinipili pa nilang maging vegetarian. No? Of course, yung mga kapatid naman nating mga Muslim, no, meron silang tinatawag na aram at halal sa pagkain. No? Yung mga aram, yung mga hindi pwedeng kainin. At yung mga halal naman, yun yung mga pagkain na pwede nilang kainin. No? And of course, yung mga Hudyo, mga reliyon ng Hudyo, meron din ang sinatawag na kashrut o kaishrut, no? Na mga laws tungkol sa pagkain. No? Ito po yung mga iba't ibang reliyon. At
nakadepende sila sa anong kinakain. Of course, may mga kapatid tayong yung mga Disneyland dyan sa tabi-tabi. Yung may mga Disneyland, yung mga iglesia ni Batman, no? So hindi sila kumakain ng biliguan, harap-harapan, pero patago pwede. Tulad na rin ng mga Muslim, no? Hindi kumakain ng baboy, pero may nakilala akong Muslim, kumakain patago ng baboy. Sabi niya, masarap eh. No? Alam niyo po, ang simbahang Katoliko, ang reliyong Kristiyano, ang pinakamaganda at pinaka may utak na reliyon. Bakit? No? Kasi nakita ninyo sa Ebanghelyo, sabi ng Panginoon, hindi naman ang pumapasok ang nagpaparumi sa tao. Hindi yung question ng pagkain ng biliguan, ng baboy, ng baka. No, sabi ng Panginoon, hindi yun. Yun ay nagmumula sa puso ng tao. Sabi pa nga sa kanta, pagmula sa puso ay tunay ngang ganyan. Diba? Mula sa puso, doon nagmumula at doon nagpaparumi sa isang tao. Walang tungkol sa pagkain. Of course, interpret me well, understand me, na hindi ko sinasabi yung tungkol sa kalusugan. Iba yung health, medical. Of course, kung ikaw may sakit sa high blood, sabi ng doktor sa iyo, huwag kang kumain ng lechon at ng chicharon. Of course, sundin mo. Out of health. Hindi question ng religion or tungkol sa spirituality. Ibang part yun. Pero ang ibig sabihin ng Panginoon ay hindi nagiging masama ang isang tao dahil lang sa kanyang kinakain. Naalala ko yung may mga friars kami dati ng mga Nigerian. Hindi sila kumakain ng dugo. Itong namang mga kaprayas ko, mga salbahe, ang niluluto pa natin diniguan. So, nagtitiis sila sa mas minsan niloloko pa namin sila, sabi na, sarap-sarap, Alam niyo po, mga kapatid, ano man ang kainin ninyo, hindi yan nagpapasama sa isang tao. Of course, nagpapasama siguro sa kalusugan, pero hindi yan ang batayan kung tayo ay nagiging ligtas ka na ba o hindi. Hindi po yan. Ang kaligtasan, ang pagiging mabuti ng tao, nagmumula sa kaibuturan ng kanyang puso. Hindi ka kumakain ng diniguan, pero nagmamarites ka naman. Hindi ka kumakain ng baboy, pero korap ka naman. Gumagawa ka ng masama, nagnanakaw ka. So, wala yun. Wala yun sa kinakain ang nagpaparumi, nagpapasama sa isang tao. Kaya nga alam nyo, may isang ito nyo, marami ngayong mga scientists ang nako-convert sa Christianity. Bakit sila nako-convert? Kasi nakikita nila na, totoo nga, na ang simbahang Katoliko ay mas may isang reliyon na talagang ginagamit hindi lang ang puso, pati na rin ang utak. Diba sa Genesis, anong sabi ng Diyos kay Adan nang ginawa niya ang lahat, pati yung mga baboy at mga manok? Anong sabi ng Diyos? Sa'yo yan, gawin mo ang lahat. At alam nyo, may tinanong sa amin, napakagandang tanong, yung aming professor sa theology. Tatanungin ko rin kayo, siguro alam niyo na yung sagot. Sabi niya, noong bang hindi pa nagkakasala si Adan, anong kinakain ng mga leon at mga tigre?
Vegetarian ba yung mga leon at mga tigre bago nagkasala si Adan at Eva? Oo o hindi? Of course, sabi ng iba, hindi. Kasi di pa man nagkakasala sila. Sabi ng professor namin, mali. Bago pa man magkasala si Eva at Adan, sabi niya, kumakain na ang mga leon, kumakain na ng kapwa hayop. Hindi naman sinira ni Adan at Eva ang sinira ng original sin ay yung order, no? Yung pagiging pagiging mataas ng tao sa lahat ng creature at sinusunod ng mga hayop si Adan noon. Nagkaroon ng kasalanan, no? Yung mga hayop, wala na. Hindi na under ni Adan. Kaya nga, no? Yung mga hayop, yun na, kumakain na rin sila ng tao. Pero dati, ang kinakainan talaga nila, yung kanilang talagang habitat, no? Ambience. Tingnan niya. At si Adan din, bago pa nagkaroon ng original sin, kahit si Adan kumakain ng manok. Baka nga yung fried chicken, siya nag-invento, no? No? Baka ang unang lechon, si Adan ang gumawa. Yan, no? Pero dahil, no, hindi naman kasama ang mga baboy, mga manok sa kasalanan o sa kasamaan ng mundo. Huwag niyong ibibintang sa aso niyo kung bakit kayo o dun sa pusa. Minsan mga ganun tao, binibintang sa aso, binibintang sa pusa. Anong kinalaman ng aso sa pusa na ano? Kung minsan tayo din ng dahilan, kaya tayo, kinagat ako ni Kali, kinagat ako ni kinalmot ako. Bakit mo Bakit ka kinagat? Bakit ka? Kasi kasalanan mo rin, di ba? So, hindi kasalanan ng mga hayop. At hindi nagdedepende sa ating kinakain kung tayo ay masama at mabuting tao. Kaya nga, mga kapatid, no, hindi ko sinasabing kainin niyo lahat. Pag uwi niyo sa bahay, no, hindi. No? Of course, kailangan din tayong maging matalino, mapanuri sa ating mga kinakain. Pero, alalahanin yung sinabi ng Panginoon, hindi ang pumapasok sa katawan ang nagpaparumi at nagiging kasalanan para sa isang tao, kundi ang lumalabas sa kanyang puso.